Oh, ito mahirap eh. Mahirap pag nasasanay ng naka-aircon. Okay, so ngayon po ay tayo po ay mag-aral muli ng salita ng Panginoon at salamat sa pribilehiyo muli na makapagsalita sa inyong harapan. Ano po? At biyaya pong muli na tayo po ay nagpangipangita sa nagdaang Sunday at ngayon po ay Wednesday na po ulit. Napakabilis po ng panahon. Ano? Kaya kung tayo po ay merong gagawin, ay di yung tayo po ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Dahil malapit na pong bumalik ang Panginoon sa oras na hindi po natin nalalaman. Ano? At salamat sa biyaya niya na tayo po ay muling nagpangipangita. Ngayon tayo po ay magsitayo bilang paggalang sa salita po ng Diyos. At ating buksan ang ating mga Biblia sa Proverbs chapter 24, verse 27. 24 verse 27. So, ang sabi po ng talata diyan, inyo pong subaybayan, akin na lamang pong babasahin. Ihanda mo ang iyong gawa sa labas at ihanda mo sa iyo sa parang. At pagkatapos ay itayo mo ang iyong bahay. So, ang ating pong pag-aaralan ngayong hapon ay may pinamagatang right preparation. Ano? So, at yan po ay tungkol po sa, kumbaga po ay bilang papasok po sa pag-aasawa, yan po ay practicality yung tagpupong yan ng Proverbs chapter 24 verse 27. Tayo muna po yung mag-pray. Tayo po yung manalangin. Mapagpalang Diyos, salamat po sa inyo pong biyaya. Salamat po sa inyong kabutihan na hindi po nagbabago sa amin, Panginoon. Tunay na ang inyo pong masaganang biyaya ay inyo pong palagi pong iginagawad sa amin, Panginoon. Bagaman po kami sa inyong harapan ay kapos, pero salamat, Panginoong Diyos, kayo po ay nananatiling tapat. Pagpalaan niyo po nawa ang amin pong pag-aaralan, Panginoon. Akin pong dalangin ang inyo pong mayamang biyaya ang sumagana. Nawa, O Diyos, ay kayo po ang mayamang kumilos at buksan ang amin pong mga kaisipan na espiritual. Palawakin namin ang aming mga kaisipan sa mga katotohanan na mahahayag ngayong gabi, Panginoon. Patawad din po sa mga pagkukulang at pagkakasala. Sabi ko nga, batid nyo ang aming buhay, walang lingid. Ay kami po nagpapalinis sa dugo ng Panginoong Jesucristo. Pagpalain niyo po nawa kami, ako po na inyong abal lingkod, Panginoon, ay inyo pong gamitin kasangkapan upang maipahayag ng may katotohanan ang mga katotohanan na mahahayag ngayong gabing ito, Panginoon, or hapong ito, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Ibinabalik po namin ang papuri at ang katagumpayan po namin ng gawain ito ay amin pong hinihingi sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo. Amen. Okay, pwede na pong magsiupo. Okay, binabanas na ho agad. Okay, so ngayong gabi ay tayo po yung mag-aral ng right preparation. Ano po? So, tayo po ay nakapag-aral na ng nakaraang Wednesday. Tayo po ay nag-aral ng mga katotohanan about sa Biblia. Ano po? At ang atin pong unang pinag-aralan ay right courtship. Ano ho? Yung tagpo po ni Isaac. Ano po? Si Preacher Mark ang nag-preach na yan. At yung isa naman ay right time. Ano po? At ang nag-preach naman po nito ay si Pastor. Ano po? At tunay po, sa pag-aasawa, hindi po birong bagay. Ano? At meron tamang panahon sa pagpasok diyan. Ano po? At yung pangatlo naman po ay right partner. Ano po? Siyempre, bilang mananampalataya, nararapat din sa atin na tayo ay kapwa mananampalataya din ang maging kabiyak natin sa buhay. Ano? Atin pong tandaan bilang mananampalataya, right partner, diniscuss ni Brother Henry, merong mga katotohanan na inihayag nung nakaraan, pero ang pinakasukdulan po niyon, bilang mananampalataya, dapat po kapwa mananampalataya din ang atin pong kabiyak sa buhay. Ngayon naman pong gabi ay atin pong pag-aaralan ay right preparation. Ano? So, hindi ko alam kung bakit po sa akin ito na-assign, kay Brother Romel daw ito na-assign nung nakaraan, pero actually po, ang akin pong verse ay napakalimitado din. Sabi nga ni Pastor, saan ga ako kukuha dito ng mga isusuporta ditong katotohanan?
Pero salamat po sa Panginoon, ang Biblia naman po ay malawak at yun po ang ating kinuha upang maipahayag at may pangaral ngayong gabi ang katotohanan patungkol po sa right preparation. Ano po? So tayo po ay gumaor na. So, right preparation, sa usapang pag-aasawa, marami kang ihahanda sa iyong sarili. Tunay naman nga po. At hindi po birong bagay ang pumasok sa isang relasyon na wala kang nalalaman. Ano? Sabi nga po na aking introduction, ang usapang pag-aasawa ay hindi biro. Ito ay may nakaakibat na responsibilidad. Ano po? Kaya sa atin bilang pong mga binata at dalaga na naghahanap ng kabiyak sa buhay, dapat matuto tayo sa ating sarili pa lamang ay tayo po ay nagkakaroon na ng responsibilidad. Ano? Dahil napakahirap bilang ikaw ay papasok sa pag-aasawa, napakahirap naman na hindi ka marunong humawak ng responsibilidad. Ano? At napakahirap niyan. Ano? Napakahirap naman pag kayo'y kasal na alangan namang ibalik mo. Sabi nga ng mga matatanda, ang pag-aasawa ay hindi parang kanin na mainit na pag ikay napaso ay iyong iluluwa. Hindi po ganun yan. Sabi nga po dito, hindi biro ito. Ito ay may kaakibat na responsibilidad na dapat mong panindigan bilang papasok sa pag-aasawa. Ang pag-aasawa ay parang kamatayan. Ano? Ang sabi nga, till death do us part. Ano nga po? Ang pag-aasawa, pag ikay pumasok diyan, hindi mo na yan maiiwasan. Kumbaga yan ay hanggang kamatayan, kayo na ang magsasama diyan. Kaya napakahalaga bilang ikaw ay binata at dalaga pa, ipinapanalangin mo na yung iyong magiging kabiyak sa buhay. Bakit po? Dahil po yan na ang makakasama mo habang buhay. No? Habang buhay kayo. Ano? Lalo na po tayo bilang mga mananampalataya ng Diyos, alam natin ang katotohanan, alam natin ang katotohanan na tayo bilang mananampalataya, alam natin yung utos ng Diyos. Ano? At pagka yan ay yung hindi ginagawa, ikay nagkakasala. So, sabi mo po dito, once na ikaw ay pumasok dito, ay wala nang hiwalayan hanggang sa kamatayan. Kaya, manalangin talaga ng tamang tao para sa iyo dahil pag mali ang taong magiging kabiyak mo, ay habang buhay mo itong pagsisisihan. Apo, yan po yung tunay. Kaya po, alam niyo po, bilang po umidad po sa edad na ganito, doon ko po, dahil nung dumaan din naman po ako sa teenage Alam niyo yung may pagsintang pururot, yung sa mga kabataan, kala niyo ganun na lamang. Pagka maintindihan, pagka kayo may ginagatas na, Brother Henry? Maintindihan pag tayo po ay meron ng, kumbagay, alam niyo po, bilang ako po ay umiidad at nagkakaroon ng matinong isip, sabi nga, nagiging maayos ang isip, nauunawaan ko yung mga bagay-bagay na hindi pala biro pagka ikay pumasok na sa isang relasyon. Apo, ito po yung sa akin. Hindi biro na ikaw ay pumasok sa isang relasyon dahil pag ikaw ay pumasok diyan, talagang yan ay paninindigan mo. Ano? Lalo na tayo, mga baptist. Dala-dala natin ang pangalang baptist at isa tayo, sabi natin, tayo mga mananampalataya ni Kristo, dapat makita sa atin bilang isang binata at dalaga, hindi lang naman to sa binata at dalaga, sa may mga pamilya, dapat makita sa atin yung pagiging tagasunod ni Kristo. Ano? Dahil hindi lang naman ang Kristiyano ay hindi lang naman hanggang pangalan. Yan po ay buhay. Yan po ay kawangis dapat tayo ni Kristo. Pag sinabing Christian, followers of Christ. Ano po? So, unang katotohanan, bagaman ito pong talatang ito sa pahuli ko na gagamitin. Dahil ito po ay sa practical na bagay. At doon po tayo dodwell mamaya sa bandang pahuli. Unang katotohanan na dapat nating malaman bilang mananampalataya ng Diyos, bilang tayo po ay, lalo na po sa mga binata at dalaga or nag-a-aspire na magkaroon ng kabiyak sa buhay, dapat ang unang po nating ihanda
bago tayo pumasok sa pag-aasawa ay yung relasyon or prepare yourself or prepare your relationship to God. Napakahirap naman na ikaw ay papasok sa pag-aasawa and yet, yung relasyon mo sa Panginoon ay hindi ayos. Opo. Dahil ang sabi nga marami po akong verse diyan eh. Salamat at meron ho tayong katulong na nagbibigay. Ano? Pero yung outline ho natin, yun ho yung ating gawa. Nagkumuha lang ako ng verse. Ano? So, prepare your relationship to God. Napakahirap naman na ikaw ay iibig agad na isang persona, and yet, yung pinakamahalagang persona na dapat ibigin ng iyong buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa, ay hindi po natin iniibig. Ang sabi nga po ng Matthew chapter 22, verse 37 to 38, pakiplas nga po diyan sa atin pong screen. Sabi po, at sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo. Alam niyo po, mga minamahal, ang tunay pong umiibig sa kapwa ay yung tunay na umiibig ng buo sa Diyos. Dahil madali namang umibig, madali namang magpakitang tao sa kapwa eh. Madali namang, kaya alam niyo po, ang pag-ibig ay hindi po yan, hindi yan biruan. Habang ako po umiidad sa pananampalataya, at habang ako po ay nakakaranas din namang umibig, hindi nga pala biro ang pag-ibig. Sa totoo lamang po, sa mga young people po natin, ito po ay payo ng Biblia. Bago po tayo umibig ng isang persona, dapat ang ibigin po muna natin ng buo ay walang iba kundi ang Panginoon. So sabi po ng Matthew chapter 22 verse 37, at sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Verse 38, ito ang dakila at pangunang utos. Mga minamahal, bilang mga mananampalataya ng Diyos, unang utos na sinabi ng Diyos sa atin, ibigin mo siya ng buong buhay mo. Napakahirap iibig tayo ng isang persona na hindi pa natin naiibig ang Panginoon ng buong puso natin. Ang sabi pa ng Mark chapter 12 verse 30, yan po ay cross-reference na yan. Ang sabi po, at iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. So, ang sabi po ng Biblia, right preparation, bago ka pumasok sa isang relasyon, dapat unawain mo muna sa iyong sarili, iniibig ko na nga baga ang Panginoon ng buong puso ko. Dahil yun ngang pinakamaganda sa lahat ay hindi mo maibig. What more pa yung iniibig mo na meron din namang kapulaan? Yun po yung katotohanan diyan eh. Yun ngang pinakamaganda sa lahat. Yun ngang nagbibigay sa iyo ng buhay. Yung nagbibigay, yung gumagawa sa iyong buhay ng lahat ng bagay, hindi mo maibig. What more pa yung katulad mo rin namang may kapulaan, iibigin mo, mauumay ka lamang diyan. Kaya nga po mga minamahal, prepare yourself, ayusin mo muna ang iyong sarili at yung relasyon mo sa Panginoon. Kaya bago po tayo umibig, siya sa atin po natin ang ating sarili. Kamusta baga ako sa Panginoon? Kamusta baga yung aking paglilingkod sa Panginoon? Kamusta baga yung aking dedication sa Panginoon? Iniibig ko na nga baga ang Panginoon ng buong puso ko? Ay mahirap po sa atin pag nakakita tayo ng maganda at pangit. Maganda at pogi. Nawawala na ang Panginoon. Sukdulang iwanan natin ang paglilingkod, makasama lang yun. Alam niyo po, dito ko nare-realize ang pag-aasawa at ang pagpapamilya ay hindi birong bagay. Kapag nakikita ko yung mga bata dito na anak ng mga kananayan at katatayan dito, hindi biro. Kaya ayusin muna natin ang atin pong pag-ibig sa Panginoon. Ano pa pong sabi diyan sa Deuteronomy chapter 6 verse 5? At iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong lakas. Tingnan niyo po yan. Gusto mo na agad paglingkuran, yang nilikha ng Panginoon, and yet, ang Panginoon na nagbibigay sa iyo ng lakas, ay hindi mo pinaglilingkuran. Opo.
Gusto mo agad ibigin ang nilikha ng Panginoon, and yet yung lumikha diyan ay hindi mo pa iniibig ng buong puso mo. Kaya idolatry po yan. Apapatakan po na yan ay idolatry. Kapag inibig mo yan ng higit sa Panginoon, idolatry na yan. Kaya nga sabi ng Bible, may talata sa Bible, kung sino man ang hindi kayang iwanan ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga biyanan, yain na yan. Sabi, yung mga biyanan, ano? Ang mga biyanan, ay hindi karapat-dapat maging alagad ko. At alam niyo po, yung kasalanan na po, yung tayo may iniibig na higit sa Panginoon. Kaya ayusin po natin yung ating relationship muna sa Panginoon bago ka umibig ng isang persona. Ano po? Ano pang sabi po dyan? Ng John chapter 14 verse 15. Aran na po yata yung talata. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan pong talatang yan ay merong ibig sabihin. Siyempre, kaya inilagay diyan. Alam niyo po, bilang tayo po'y mananampalataya ng Diyos, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Alam niyo po, ang pag-ibig ay meron pong ebidensya. Di ba? At ang ebidensya at patunay na iniibig mo ang Panginoon, naglilingkod ka sa Kanya. Napakahirap naman sinasabi nating iniibig natin ang Panginoon, and yet wala ka sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya madali pong i-discern, mga minamahal, kung pipili kayo ng inyong magiging kabiyak sa buhay, yung naglilingkod din sa Panginoon. Opo, dahil ang sabi po ng Bible, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yun po yung katotohanan. Dahil kung iniibig mo ang isang tao, hindi maaaring wala yang patunay. No? Kaya nga pag umiibig dito ang binata, may patunay. Ano? Kaso nga lang, ano? May patunay. Kaya sabi dyan ng Bible, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaya mga minamahal, bago ka umibig ng persona na nilikha ng Panginoon, ay siyasatin mo muna ang iyong sarili kung iniibig mo ang Panginoon ng buong puso mo. At isa sa ebidensya na iniibig mo ang Panginoon, naglilingkod ka sa Kanya. Dahil ultimo ang Panginoon, nung inibig niya tayo, for God so loved the world. Familiar verse sa atin. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya, ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nung inibig tayo ng Panginoon, merong ebidensya. Ano ang ebidensya? Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak. At alam niyo po, mahirap magpakunwari sa Panginoon. Opo, mahirap. Alam niya ang ating buhay. Ang sabi nga ng Psalms 139, sabi nga doon, pakiplas nga ng 139 verse 2, kung ako hindi nagkakamali, iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig. Iyong nauunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Mahirap pag sinungalingan ang Panginoon. Sa tao, pwede ka magsinungaling, pwede ka magpakitang tao, magpakitang gilas. Pero ang Panginoon, na pinaglilingkuran mo, napakahirap pag sinungalingan na yan. Dahil isa sa katangian ng Diyos, He is omniscient God. Alam niya lahat ng bagay. Maaaring sa tao, nakakapagdaya ka, nakakapagpakita kang tao, pero how about sa Diyos? Naglilingkod ba tayo talaga ng tama sa Diyos? Kamusta yung ating relationship sa Panginoon? Tapos iibig tayo ng persona na hindi katulad ng Panginoon? Mauumay ka lang diyan. Kaya dapat pagka ikaw ay iibig ng isang persona, iibigin mo siya, hindi dahil niya. Dahil ng Panginoon. Dapat ganyan ang atin pong standard. Bilang mananampalataya, iibigin ko ang taong ito, hindi dahil niya, kundi dahil ng Panginoon. Dahil kung ako iibigin ko siya, yung kanyang mismong pagkatao, mauumay ako dahil may kapulaan yan.
May kapulaan tayo. Pero ang Diyos na tunay nating inibig, wala yung kapulaan. And yet, hindi natin maibig, sinungaling. No? Sinungaling. Sinasabi mong iniibig mo yung kapwa mo. And yet, hindi mo maibig muna ng first ang Diyos, ng una ang Diyos. Sinungaling tayo. No? Kaya ang sabi po ng Bible, iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig. Iyong nauunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Kaya alam niyo po, sa pag-aasawa, dapat kasama ang Diyos. Hindi kasama, hindi dahil lang ng iyong damdamin. Kaya pag tayo na-busted, lalayas ka na. Dahil hindi mo talaga kasama ang Diyos eh. Sa panliligaw mo pa lamang. Ano? Mamaya, atin pong i-address yan dahil right preparation eh. Ano? Kaya alam niyo po mga minamahal, alam niyo po, pag inibig niyo ho ng tunay ang Diyos, lahat ng inyong gagawin ay tama. Yan po yung tunay. Dahil inibig mo ang Panginoon ng buong puso mo, lahat ng iyong gagawin, naka-incline sa Panginoon, at lahat ng iyong ginagawa ay tama. Opo, kaya sabi po ng Bible, at iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig, iyong nauunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Tayo po ba'y magsisinungaling pa sa Panginoon sa lagay na yan? Kita po ng Panginoon ng ating ginagawa. Kaya wag na po tayo magsinungaling sa harapan ng Panginoon. Kamusta yung iyong puso sa Diyos? Kamusta yung iyong puso sa harapan ng Panginoon? Tunay ba na talagang iniibig mo ang Panginoon ng buong puso mo? Buong pag-iisip mo? Buong lakas mo? Buong kaluluwa mo? Kaya nga sabi ng Panginoon, kung ano man ang inyong ginagawa, nagsisikain man o nagsisino man, gawin sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Dahil doon po nalulugod ang Panginoon. Opo, kaya sabi po dyan, iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig. Siyasat po tayo ng Panginoon ngayon. At alam po ng Panginoon lahat ng kaibuturan ng puso at isip natin. At iyong nauunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Yan po yung sinasabi ng talata. Ano pa po? Ano pa pong talata ang nakalagay diyan? Deuteronomy 30 verse 20. Na iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos na sundin ang kanyang tinig. Ano? Hindi po pwede kasing ipaghiwalay yung pag-ibig sa Panginoon at pagsunod sa Kanya. Pag nga umiibig nga ang binata sa dalaga, pag may iningot ang dalaga, di ba? Di ba ganon? O sino ditong binata na palihim? Ayaw pa nga amin ni Jandere? Di ba? Alam niyo po, at iibigin mo ang Panginoon mong Diyos na sundin ang kanyang tinig at lumakip sa Kanya sapagkat siya ang iyong buhay, yung pamatindi. Kaya tayo nabubuhay ay hindi dahil ng ating sarili, kundi dahil din ng Diyos. At ang kalauna ng iyong mga araw upang matahanan mo ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, na ibinigay sa kanya. So, ang idea po na yan, na iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos na sundin ang kanyang tinig. Kaya, mga minamahal, paano ako papasok sa larangan ng pag-aasawa? Ang Bible po ay nagtuturo din ng mga katotohanan yan. Ang tinuturo po ng Biblia, bago ka pumasok sa isang relasyon, bago ka umibig ng isang persona, ang gawin mo muna ay ibigin mo ang Panginoon ng buong puso mo. Wala nang iba. Yan ang sabi. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo. Yan po ang sabi ng talata. Ang sabi po, prepare your relationship with God. Apo. Kaya mo minamahal, napakahirap magsinungaling pag ikaw ay umiibig, lalo't kasama mo ang Panginoon. Apo, napakahirap magsinungaling diyan. O ikaw umiibig sa isang tao, and yet kasama mo ang Panginoon sa iyong mga ginagawa, napakahirap magsinungaling diyan. Ano po? Ano pa pong sabi? 1 John 5:3. Sapagkat ito ang pag-ibig ng Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Tunay naman nga, binabasa ko po ang Bible, ako po yung nagbabasa palagi ng Bible,
kung ating babasahin at ating susundin, hindi naman nga mabigat eh. Kaya lang nagiging mabigat ang isang bagay sa atin dahil tayo'y sumusunod ng hindi bukal sa ating puso. Alam niyo po ang pag-ibig. Sabi nga ng talata sa 1 Corinthians, tingnan niyo po. Chapter 13. Tingnan niyo po ang pag-ibig. Sa verse 13. Tama gayon? Ang pag-ibig ay nagpapahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri. Hindi mapagpalalo. Hindi nag-uugaling mahalay. Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Ang sabi po ng talata, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, kaya ako'y malayo pa dyan. Hindi inaalumana ang masama. Tingnan niyo po, yung pahuli, hindi inaalumana ang masama. Kaya pag ikaw ay umiibig, nakasama mo ang Panginoon, hindi ka nabubuhay doon. Ano? Ano pa yun? Hindi inaalumana ang masama. Kaya mga minamahal, ang pag-ibig po sa Panginoon, yan ang ugat ng lahat ng tamang gawain. Opo. Kaya pag hindi mo inibig muna ang Panginoon, sa una pa lang palpak na eh. Ano? Una pa lang na iyong ginagawa, palpak na. Right preparation, prepare your relationship una sa Diyos bago sa tao. Dahil kapag inibig mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, buong lakas mo, siyempre, ginagalang mo ang Panginoon, may pag-ibig ka, sumusunod ka sa Kanya, lahat ng iyong gagawin ay tama. Hindi pa ilalim na gana. Ano? Dahil mahirap ho, pag pailalim ang gana. Ano? Mahirap. Kaya, napakasarap. Alam niyo po, napakasarap pagka ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon. Sabi ko nga, Pastor, bakit ganun? Ang sarap pala eh. Walang guilty feeling? Opo. Dahil lahat po na ang ginagawa, alam ni Pastor. Wala na ako'y manligaw, ako'y nanliligaw, may pinagpe-pray, alam ng Pastor, walang guilty feeling. Ano? Kaya mga minamahal, dito po sa papasok sa isang relasyon, alam niyo po mga minamahal, mga binata at kadalagahan, alam niyo po, gawin niyo yung kalooban ng Panginoon. Walang guilty feeling tayong mararamdaman. Masaya. Ano? Masaya. Kaya sabi po diyan, tinuturuan muna tayo ng Panginoon na ibigin muna natin ang Panginoon ng buong puso natin. Right preparation, una, prepare your relationship with God. Ano pang sabi diyan? Balik po tayo sa 1 John 5:3. Ang sabi po diyan, sapagkat ito ang pag-ibig ng Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Ano? Hindi mabigat. Ano nga po yung mabigat doon sa susundin mo yung kalooban ng Panginoon? Bilang mananampalataya, may utos ang Panginoon. Manligaw ka ng kapwa mananampalataya mo. Oh, yun ang kalooban ng Panginoon. Hindi naman yun mabigat. Bilang mananampalataya, binatat dalaga, may batas ang church na nakaayon din naman sa Biblia, sundin mo. Yun ba'y mabigat? Kaya lang naman nagiging mabigat dahil pailalim ang iyong gana. Kaya nararamdaman mo yung bigat yung bigat ng batas na naandi dito. Pero pag sinunod mo yan, napakasarap sa pakiramdam. Opo. Sabi nga, walang guilty feeling. Ano? Walang guilty feeling. Ano? Kaya sabi po ng Bible, sapagkat ito ang pag-ibig ng Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Hindi po mabigat. Yung magbigay, yung ba mabigat? Oh? Yung igalang mo ang pastor, yun ba'y mabigat? Hindi po yan mabigat. Kaya lang naging mabigat dahil sa iyo. Hindi ayos ang iyong espiritu, una sa Diyos, pandalawa sa lingkod ng Panginoon.
Yan yung katotohanan. Kaya prepare ourselves or our relationship with God muna. Dahil hindi ayos ang iyong espiritu, ayusin mo muna yung espiritu mo sa Panginoon. Bago sa kapatiran. Yun yung katotohanan eh. Kaya mga minamahal, bago tayo pumasok sa isang relasyon, maging tunay tayo muna sa harapan ng Diyos. Dahil kung ikaw ay hindi tunay sa harapan ng Diyos, di ang pagkasakapwa mo, maging tunay ka. Opo. Yan yung katotohanan. Prepare your relationship with God. Kaya, ariho itutuhanan eh. Salita ng Diyos po itutuhanan. Napakahirap naman maging plastic dito eh. Sa Batangas nga, bawal ang plastic eh. Dito pag sa Taysan. Ano? Ano pa sabi diyan? Sa Psalm 73 verse 25. Yan po si Asaph, nung siya po ay, ang idea po niya, siya po ay nahihili sa mga unbeliever, ba't pinagpapala? Pero sabi po niya, nakarealize niya, sinong kumasis sa akin sa langit kundi ikaw? At walang ninanasa ako sa lupa liban sa iyo. Ano? Yun yung katotohanan. Dapat tayo po bilang mga Kristiyano, bilang naligtas, bilang tagasunod ni Kristo, imposibleng mag-backslide yung ganyang espiritu eh. Yung ganyang espiritu, imposibleng mag-backslide. Ay, nasaan ba ang Panginoon? Saan ba pinag-uusapan ang salita ng Diyos dito? Hahanapin mo siya dito. Ang sabi nga, sinong kumasi sa akin sa langit, kundi ikaw? At walang ninanasa ako sa lupa, liban sa iyo. Alam mo, ang tamang espiritu, ang tamang panliligaw, right preparation, prepare yourself, prepare your relationship with God. Ayusin mo muna yung sarili. Ayusin mo muna yung iyong relasyon sa Panginoon. Ano? Lalo na po tayo mga binata at dalaga, ayusin muna natin yung ating relasyon sa Panginoon. Dahil hindi po birong usapin, yung pag-aasawa. Baka mahirap naman pagka dumating sa punto na yun, ay ganito pala ito, ay ganito pala ito, ay siya, hiwalay na. Ano, ako pa naman nagturo ng divorce. Patay. Divorce. No, ay sabi ng Bible, kaya naman yun nangyari dahil ng katigasan ng inyong ulo. Ay gagaya pa kayo doon. Ano? Pero sa atin, bilang mga mananampalataya, ikaw ay papasok sa isang relasyon, hindi dahil ng iyong ganda na yan, hindi dahil ng nakita mo dyan, kundi dahil ng Panginoon na iyong pinaglilingkuran. At dahil ng Panginoon na kanyang pinaglilingkuran. Opo. Dahil hahanap ka ng perfect dito sa lupa, sinong perfect? Wala. Wala akong perfect dito sa lupa. Kaya kung ikaw ay hahanap ng perfecto, gusto mo nang lumisan, nandun si Kristo sa langit. Ano? So yun po, ang katotohanan. Ano pa sabi ng Jeremiah chapter 17 verse 5? Ganito ang sabi ng Panginoon. Ito yung matindi. Sumpain ang tao. Yan po yata ang life verse ni Tito Rane. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig. At ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Kaya papatak, yung iyong pag-ibig sa kapwa, yung iyong pag-ibig sa isang binata or dalaga ay papatak sa idolatry kapag hindi mo muna unang inibig ang Panginoon mong Diyos. Yan yun eh. Ang sabi? At ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Papatak yan. Kaya sa may mga asawa na po, kaya ako itong minamahal, yung asawa mo, kaya mo minamahal dahil ng Panginoon. Yung anak ko, kaya ako minamahal dahil ng Panginoon. Ikaw binata, dalaga, lalaki, babae, kaya kayo magmamahal, iibig ng isang dalaga or binata dahil ng Panginoon. Kaya walang magiging pangit na relasyon kapag ang Panginoon ang sentro ng isang pag-iibigan. Wala. Gagaya pagka tayo sa unbeliever, ay galing na ako doon. Ang aking magulang, kami broken family, nagkahiwalay kaming magkakapatid. Pero salamat sa Panginoon, puputulin ko yung chain na yon. Kung makakakita. Ano? Dahil alam ko yung katotohanan ng salita ng Diyos. At kaya napuputol yung chain na yon, Romel, dahil tayo nakakilala sa Panginoon.
Kaya kayong mga magulang, dapat kung meron kayong ipupukol sa inyong binatang anak or dalagang anak, dapat kapwa mananampalataya din. Hindi lang kapwa mananampalataya, hindi lang basta mananampalatayang malalim sa Panginoon. Dahil nakakita lang tayo ng kung matikas-tikas, ika nga ningas matagat Ano? Kaya sana po mga minamahal, wag po tayong badaya ng mga bagay ng sanlibutan. Dapat tayo'y nakakapit sa katotohanan ng Biblia. At alam niyo po, sabi nga ng Bible, may talata sa Bible, ako'y naging bata at ngayon matanda na, hindi ko nakita na ang matuwid ay pinabayaan ng Panginoon. Yan yung katotohanan. Oo, nagugutom pa ka minsan, pero buhay pa rin naman Ang idea, buhay pa rin naman Oo. Kaya mga minamahal, yun yung katotohanan. Palalimin muna natin yung ating relasyon sa Diyos bago tayo pumasok sa isang relasyon. Dahil mahirap po pagka umibig ka lang dahil nakita mong, ay si sister maganda, ay si brother maganda. Ay, sorry naman, nakikinig. Ay, pogi pala, pogi. Kaya mga minamahal, mahirap pagkaganyan ng iyong pakay. Kaya, una, prepare your relationship with God. So, yung mga talata, basahin na lang ninyo ulit. Okay, pandalawa, prepare your character. Habang binabasa ko po ito, ako'y napapagtamaan Ang dami pa talagang aayusin ng Panginoon Diyos sa akin. At Panginoon, sabi ko, Panginoon, kung sa tagpong yon, na ako'y nananalangin ng aking magiging kapareha, sana po, Panginoon, prepare na yung aking karakter sa inyo at sa Kanya. Dahil kung akong tatanungin, marami kayong makikitang kapulaan sa akin. At ganoon din naman ako sa inyo. Vice versa. Ang wala naman lang kapulaan ay ang Panginoon. Pero, bilang mananampalataya, bilang may banal na espiritu, ang sabi ng Galatians chapter 5, verse 22 and 23, datapwat ang bunga ng espiritu ay pag-ibig. Kaya nga mananampalataya, unto perfection. Bilang mananampalataya, ang sabi, work out your own salvation. Lumago tayo bilang mananampalataya. Hindi lamang, ang buhay pananampalataya ay hindi lamang basta. Ang buhay pananampalataya ay hindi lang come and go, makikinig ka ng preaching, aalis na at wala na. Dapat ating ginagawa para tayo lalong lumago sa ating spiritual na buhay, tayo po'y gumagawa sa gawain para sa Panginoon. Nandiyan na, ligtas ka na. Ligtas ka na. Ang gagawin mo lang, para tayo lumago, hindi naman basta ang paglago Ang paglago ay meron ding paggawa. Kaya nandiyan na yung muscle Ay, paano ito lalaki? Workout. Saan? Sa gym. Di ba? Work out your muscle. Work out your own salvation. Ligtas ka na. Hindi para tayo maligtas, pa kaya tayo gagawa. Hindi yon. Work out your own salvation. Ligtas ka na. Gawin mo lang yung gawain ng Panginoon. Gawin mo yung kanyang kalooban. Para ikaw ay patuloy na lumago sa iyong buhay pananampalataya. Napakahirap bang yun na lang at yun din ang iyong buhay. Come and go, walang nangyayari. Napakahirap. Kaya ikay naiinip kung ano-anong nangyayari sa iyong buhay, kung ano-anong iyong naiisip, hanggang sa ikaw ay umalis na sa Panginoon. Parang ganyan lang din naman. Ay paano hindi ka nga gumagawa ng gawain ng Panginoon? Kaya mga minamahal, bilang mananampalataya, lumago tayo sa buhay pananampalataya. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. So, bilang mananampalataya, meron tayong fruit of the Holy Spirit at meron diyang improvement. Kapag ikaw ay may banal na Espiritu, imposible na hindi ka lalago sa iyong buhay pananampalataya. Imposibleng hindi ka lalago spiritual. Imposibleng hindi ka magiging kawangis ni Kristo kapag ikaw ay gumagawa ng gawain ng Panginoon. Kaya mga minamahal, prepare your character. Ano pa sabi ng Ephesians 4:31? Ang lahat ng mga kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan,
at paglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. Tamang duda, lagi ng tamang duda no? Ano? Tamang duda. Maling akala. Next, ano sabi pa? At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, mga mapagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad ni Kristo, pagpapatawad ng Diyos sa inyo kay Kristo. Yan po yung sabi. Ano? Kaya mga minamahal, napakahalaga na tayo, yung ating karakter, yung ating buhay pananampalataya ay lumalago. Ano pa pong sabi diyan ng Bible? Next na talata. Colossians chapter 3, verse 12 to 14. Mangagbihis nga kayo na kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos, na mga banal at mga minamahal ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kamuan, ng pagpapahinuhod. Next. Mangagtiisan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Verse 14, at sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito, ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Alam niyo po, ang pag-ibig, yan po ay pagka talagang, iba ang pag-ibig iba nagagawa ng pag-ibig Pagka ikaw ay may pag-ibig sa isang tao, ayaw mo siyang mapapahamak. Ngayon, kung walang pag-ibig, sabi nga, tapat sa katapat. Ano yun? Pero pag iba na ang katapat, hindi na rin. Mahirap yung ganyan. Yung balingbing, doon ka na Tito Lomi. Pagka ako'y napunta doon, may balingbing. Iniintay ko, merong nangingisot kaya hindi pa ako nabibigyan nila. Pero may balingbing doon. Hindi ko alam kung kalamyas baga ito o ano. Pero balingbing Kaya, alam niyo po, napakasarap mabuhay na walang plastikan. Galing na po ako diyan sa mundo. Gamitan laang. Napakahirap. Kung tayo po'y mabubuhay, nakawangis ng Panginoong Hesukristo, maiwawaksin natin yung mga katotohanan yan. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng ating unang puntos, prepare your relationship with God. Pandalawa, prepare your character. Your character. Under po na yan, merong under po niyan. Una, righteous character. Apo. Ang sabi po ng verse 15 ng Psalms, chapter 15, verse 1 to 4, ang sabi po diyan, Panginoon, sinong makapanunuluyan sa iyong tabernakulo? Sinong tatahan sa iyong banal na bundok? Verse 2, siyang lumalakad na matuwid at gumagawa ng katwiran at nagsasalita ng katotohanan sa kanyang puso. Tapos na po. Yan na po yung talata na ating hinahanap. Siyang lumalakad na matuwid at gumagawa ng katwiran at nagsasalita ng katotohanan sa kanyang puso. Hindi yung kapag kaharap mo, kaya sabi ko nga po, pagka ang isang tao po ay ganyan, yung hindi tunay, kahit ako na lang mag-isa Ganun yung aking prinsipyo. Kapag ako'y merong kausap na tao at hindi tunay sa akin, kahit ako na lang mag-isa. Bakit? Ay wala din naman. Sasakit lang ang ulo mo. Dahil pag meron kang naisabi sa kanya, dahil hindi tunay, dahil plastic, isasabi niya sa iba, edi magiging problema mo lang din. Magaling pang ikaw na lang sa iyong sarili, ang nakakaalam ng katotohanan yun. Kaysa naman sabihin mo sa taong hindi tunay, hindi nagsasabi ng katotohanan, problema mo lamang yan. Kaya sana po tayo po dito, wala na pong Kaya kung kayo nakakaramdam sa akin, ay mag-iba. Kung kayo nakakaramdam na parang ay malayo, ay siya, tingnan niyo, no? Ako po ganon. Ako po kaya ako napapagkamalang suplado.
Dahil ako'y mapiliho sa tao na aking sinasamahan. Kapag naramdaman ko na ang tao ay hindi tunay sa akin, iniiwanan ko talaga. Pero hindi naman, bilang mga mananampalataya, alam ko naman, hindi naman yung iwan na wala na. Nakikipag-usap din naman, pero hindi na yung kaulayaw. Alam niyo po yung kaulayaw? Yung kadaldalan mo, katuwaan mo. Nag-iingat lang po kasi ako. Ano? Pero sa hindi mananampalataya, ay dapat natin silang hanapin. Dahil hindi ho sila ligtas, ipakilala natin ang ebanghelyo. Pero sa mga mananampalataya, ay teka muna, mananampalataya na tayo, tapos hindi naman tayo nabubuhay sa katotohanan. Ang sabi ng talata, mamaya po yan. Ay, ano ba yun? Letter A pa lang po tayo. Baligtad. Okay, sige, yan muna, letter B. Mamaya tayo sa letter A. Righteous character. Ano? Righteous character. Ano? So, kaya mga minamahal, napakahalaga ng tayo bilang mga mananampalataya totoo sa ating sarili. At paano yan magiging totoo? Yun, balik tayo sa verse 1. Right? Relationship with God. Letter A. Balik tayo sa letter A. Nauna yung letter B. Reverence character. Reverent character. Sabi ng Proverbs 1, verse 7, ang takot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Tingnan mo po yung talatang yan. Ipinaghiwala yung kamangmangan at yung karunungan. Paano mangyayari yung karunungan? Ang sabi, ang pagkatakot sa Panginoon. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaso, sabi nga po ng talata, ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Kapag ikaw bilang mananampalataya, matigas ka sa iyong kasalanan, hinahamak mo ang karunungan at turo. Yun yung sabi ng Bible eh. Ay nakalinog yung karunungan at turo. Nasa Panginoon. Ay ngayon, kung hinahamak mo yung salita ng Diyos, maging ang men of God, hinahamak mo na ginagamit ng Panginoon, di mangmang ka. Sabi ng Bible, ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Tandaan po natin, ang sabi ng Proverbs, may daan na tila matuwid sa tingin ng mga tao, ngunit ang dulo niyo'y kapahamakan. Kung sa Panginoon ay hindi ka tunay, what more pa sa lingkod ng Panginoon? What more pa sa iyong kapwa? At what more pa sa iyong magiging kabiyak sa buhay? Yan ang katotohanan. Ang sabi pa ng Proverbs chapter 9 verse 10, ang sabi po ng Proverbs 9 verse 10, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Kaya salamat po sa Panginoon nung ako po'y nakakilala way back 2010 hanggang ngayon. Yung takot na lang sa Panginoon yun na magtutulak sa iyo para ikay patuloy na maglingkod sa Panginoon eh. Yung pagkatakot mo sa Panginoon, yung pagkatakot mo at may kasama pang pag-ibig. Ang sabi ng Panginoon, unang utos, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo. At the same time, may takot ka sa Panginoon, may dumarating sa punto na discourage, pero salamat hindi ako inaalis ng Panginoon. No? Kaya, salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya. Ano pa pong sabi diyan? Sa verse, mga awit, Psalms, verse 10. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. May mabuting kaunawaan ang lahat na nagsisusunod sa kanyang mga utos. Tama naman nga. Tingnan niyo yung mga tao, yung mga Kristiyano, na sumusunod sa Panginoon. Ano ang mababasa niyo sa kanilang mga ugali? Una, pag yan gumagalang si pastor, nakakatuwa naman yung taong yun, nakaka-bless. Kaya sabi po ng Bible, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. May mabuting kaunawaan ang lahat na nagsisisunod sa kanyang mga utos. Ano? Sabi pa, ang kanyang kapurihan ay mananatili magpakailanman. Kaya alam niyo po,
Sabi ko nga, balik po tayo doon sa panliligaw. Alam niyo po, may pagmamalaki ko yung aking ginawang panliligaw. Bakit? Bago po ako mag-pray na isang dalaga, sinabi ko po kay Pastor, Pastor, may ipapanalangin pa ako. 2 years and a half. Tama, mali? Sagutin niyo ako. Sinabi ko po kay Pastor, tama, mali? Tama. Tinaan sa Pastor. Pagkatapos ng tagpong yon, dumaan ako sa magulang. Tama, mali? Ang sabi ng talata, ang kanyang kapurihan ay mananatili sa kanya magpakailanman. Tandaan niyo po yung katotohanan, maipagmamalaki mo pagka ikaw ay gumagawa ng karunungan, ng katotohanan pagka sa Panginoon. Oh, sa totoo lang, tunay. At si Pastor po nakakaalam na yan. At yan po yung maipagmamalaki ko talaga. Maging sa inyong harapan. Kaya, ang sabi po ng talata, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. May mabuting kaunawaan ang lahat ng nagsisisunod sa kanyang mga utos. Kaya, yung katotohanan na nanggagaling sa Panginoon, pag ayos talaga ang relationship mo sa Panginoon, ayos din ang iyong kaunawaan ay magiging ayos din. At ang iyong pagpapasya't gawa ay magiging ayos din. Lahat ng iyong ginagawa ay kapurihan sa Panginoon, hindi kahihiyan. Kaya mga minamahal, kung kayo pagpapasok sa isang relasyon, tiyakin niyo muna na kayo talaga'y umiibig muna sa Panginoon. Opo, yan yung katotohanan yan. At dapat po nating maunawaan, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. So, sabi pa ng talata, may mabuting pagkaunawa ang lahat na nagsisusunod sa kanyang utos. Ang kanyang kapurihan ay mananatili magpakailan man. Kaya mga minamahal, yan po yung dapat natin hong maunawaan. Right preparation, una, prepare yourself with God. Prepare your relationship with God. Prepare your character. Under po na yan, reverent character. Ano? Paggalang. Actually po, ano na yun eh, di yan pa lang, tingnan mo na yung mapapangasawa mo or yung iyong magiging ipinagpe-pray, kamusta siya sa Diyos? Kamusta din siya sa kanyang magulang? Imposible kasi na may paghiwalay mo yung pagkatakot sa Panginoon, iniibig mo ang Panginoon, at the same time, minamahal mo hindi mo mahal ang magulang mo, siya lang ang mahal mo. Hindi po pwede yun. Kasi sinungalingan yun. Hindi po pwedeng ipaghiwalay na mahal mo ang Diyos at the same time, hindi mo mahal ang iyong pamilya. No. Hindi po yan pwedeng ipaghiwalay. Kaya mga minamahal, sa mga binata't dalaga po dito, tingnan po muna natin, bago tayo pumasok sa isang relasyon, kamusta itong taong ito sa Panginoon? At kamusta ito sa kanyang magulang? Kamusta ito sa kapatiran? Kamusta ito sa lahat ng bagay? Kamusta ito sa paglilingkod? Yan ang gauge. Tingnan mo ang taong yan, hindi lang basta mananampalataya. Dahil meron din namang mananampalataya na balahute. Sabi nga, ano? Kaya sabi po ng Bible, una, prepare your character, your reverence character, pandalwa, your righteous character, pandalwa, responsible character. Ano? Ang sabi po ng letter C po yan, responsible character, Luke 16:10, ang sabi po ng talata, ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Alam niyo po, yan po malalim din yan. Ay yung ikaw ngay kada linggo, hindi ka na makakonsistent, ay what more pa doon sa malaking bagay? Opo, yung every Sunday, na ikaw ay umattend, yung presensya mo pa lang ay blessing na, yung kahit ikaw ay umattend lamang, ay actually,
Yun na, sabi ni pastor, umatin lang kami. Di atin lang, wala nang gawain. Kaya mga minamahal, sabi nga po, ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. Ano? Sabi diyan, responsible character. Ano po? Kaya mga minamahal, napakahirap na sabihin, ako yung naglilingkod sa Panginoon na wala ka naman dito. Ano? Kaya pagka sa mga binata at dalaga, pag tayo po'y papasok sa isang relasyon, ay tingnan po natin yung ating magiging kapareha. Kung ano yan. Kung ano gayong kasta. Ano? At ang sabi diyan, at ang di matuwid sa kakunti ay di rin naman matuwid sa marami. Opo. Kaya, minsan, may naglilingkod din naman ganito, si Galbo. Alam niyo po yon? Yung ningas kugon. Kaya ka naglilingkod dahil lang iyong nililigawan. May nililigawan ka. Kaya nung nabasted, wala na. Backslide na ulit. Di ba? So, makikita mo, ang karakter ng isang Kristiyanong yan, even to the difficult situation, ano? Ay nagpapatuloy pa rin siya sa Panginoon. Opo. Ganun talaga. Dahil madali namang magpasigalbo ng paglilingkod. Kala mo, naglilingkod nga. Ay di yung, tingnan natin, panahon na magsasaysay, kung hanggang saan yan. Kaya, ang sabi diyan, responsible character. Dahil ang pag-aasawa, tandaan po natin, ang pag-aasawa ay hindi po yan biro. Yung iyong ang sarili, hindi mo maintindi. Yung iyong ang sarili, hindi mo mapaanyuan. Tapos magdadagdag ka pa ng iyong paaanyuan. Opo. Ay kung ikaw ay hindi responsable, ay di magkakabalikan nga ng kandila. Ano natin, Sel? Magkano po ang gatas ngayon? Hindi ko alam eh. Kay Brother Henry yun. May si Amber. Magkano po ang gatas? Hindi na naabot na isang buwan kay Amber eh. Naabot pag ako ya. Naabot pa naman. Ano? Ay talagang ang bilihin po yung napakataas ngayon. Ngayon, kung ikaw ay papasok sa isang relasyon at ikaw ay sausaw patis lamang diyan, ay di gutom. Opo, ito po yung practical na usapan. Realidad po nangyayaring ito. Dahil marami po ngayon, kahit humana ng palataya, ay iniiwanan ang kanyang kapareha dahil sa ganiyang aspeto. Kaya kung ikaw ay hahanap ng kapareha, ay tingnan mo muna, siyasatin mo muna yan, responsable ba yan? Kamusta sa kanyang buhay pananampalataya? Hindi kaya lang yan ngayon naglingkod dahil nandidiyan ka, pero kung wala ka na o hindi na kayo, ay wala na rin. Opo. Basahin mo. Tayo naman ay may espiritu ng pagdidiscern. Basahin mo ang Kristiyanong yan. Ano? Una, under po nung prepare your character, reverent character, righteous character, responsible character, letter D, respectful character. Sabi ng Romans 12 verse 9 to 11, Romans chapter 12 verse 9 to 11, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kaputan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Ano? Ano pang sabi? Verse 10, sa pag-ibig sa mga kapatid ay mahalan kayo. Sa kapurihan ay pagpauna ng isa ang iba. Verse 11, huwag mga tamad sa pagsusumikap. Maninga sa espiritu, maglingkod sa Panginoon. Kaya makikita po natin yung respectful character po diyan doon sa verse 10. Anong sabi po ng verse 10? Sa pag-ibig sa mga kapatid ay magmahalan kayo.
Ano po? Hindi yung... Kaya ang hirap po na meron kayong favoritism na, oy, ito, bata ko to, dito tayo. Hindi po ganyan. Nagkakaroon tayo ng favoritism. Ang sabi, verse 10, ang sabi po ng talata, sa pag-ibig sa mga kapatid, ay mga mahalan tayo. Kaya nagkakaroon ng church, ng division sa church, dahil ng mga ugaling ganyan. Oo. Ay wala namang muwang yung iyong nadadamay dahil mo. Kaya ang sabi po ng Bible, respectful character. Wala namang muwang yung iyong dinidisipulo ay nadadamay dahil ng ugali ninyo. Dahil ng ugali natin, nadadamay. Kaya yung attitude natin, yung character natin, ay dapat nating maunawaan, maging kawangis tayo ni Kristo. Kaya nga tayo merong fruit of the Holy Spirit eh. Ay wala mang buwang yung isa eh. Ay dahil nga ng iyong favoritism, sabi nga doon sa Corinto, ako'y kay Apollos, ako'y kay Pablo, bakit nahati ba? Diga? Para tayong nandun sa Corinto eh. Kaya mga minamahal, ayusin natin yung ating karakter sa Panginoon. Ako, meron din naman kayo makikita ang pangit sa akin. Magpanalanginan tayo sa isa't isa. Dahil wala naman perfecto dito. Kaya naman tayo nagiging perfecto dahil ni Kristo na nasa sa ating buhay. Wala. Kaya ayusin natin yung ating karakter, lalo na sa pag-aasawa. Napakahirap po na yan. Ay kayo na, kada umaga makikita mo, nakanganga. Ay ito pala yun din eh, ganun, maintindihan. Pero alam niyo, kaya kayo magsasama, hindi dahil niya, hindi dahil ko, kundi dahil ng Diyos. Ngayon, kung ikaw ay naghahanap ng perfecto, ay wala kang makikita. Nasabi ko na sa iyo. Wala. Si Kristo lang ang perfect. Yun, dun sa marriage supper of the Lamb, dun tayo. Ikakasal kay Kristo. Yun ang perfect. We are the church, the chosen bride of Christ. Sinasabi si Romel din eh. Sabi ni Romel, yun na lang daw ang kasalang mararanasan niya. Biro lang po, Biro lang, Kami naman ni Romel, Close naman kami na yan. Okay, respectful character. Ang sabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 17. 1 Peter chapter 2 verse 17. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Mga takot kayo sa Diyos. Igalang ninyo ang hari. So yun yung idea. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Mga minamahal, tayo isang espiritu. Huwag nawa tayong magkagatan sa isa't isa. Ay talo yung walang ngipin. Ang sabi pa po na Ephesians 6 verse 2. Sabi na, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, mga anak, na siyang unang utos na may pangako. Kaya sana po, bilang mananampalataya, at ito po ay hindi lamang address sa single, maging sa lahat po sa atin, sinama ko na. Respectful character. Siyempre, kung ano yung itinanim mo, gano'n naman sabi ng Bible eh. Mahirap namang, pero sabi ng banal na Espiritu eh. Kaya alam niyo po kung tayo pupuspos talaga ng banal na Espiritu, napakasarap na iglesia ito. Opo. Walang sigalot, walang walang ilangan. Oy, nailang dyan dahil sila lang dyan. Ano po? Diga? Napakasarap na kung ang iglesyang ito ay talagang fulfilled or control ng banal na Espiritu, ay napakasarap na iglesia nito. Balikan ninyo yung tayo naligtas. Nung tayo naligtas,
Nung ako po'y naligtas, doon sa Ilaya, pagsasarap ng Espiritong yun ang aking hinahanap eh. Yung ang tao sa iyo ay, yung over sa iyong tao, overcare, talagang, uy, kain ka dito, kahit ano. Oh, pasensya ka na, ganito lang aming ulam ha. Pero dahil ng division na yan, na nangyayari, nawawala yung pagkilos ng banal na Espiritu. Kaya mga minamahal, lalo na sa mga binata't dalaga, kung kayo nagbubuo ng pamilya, ay hanapin niyo talaga yung iniibig talaga ng seryoso ang Panginoon. Dahil ano ang itsura ng pamilyang bubuuin mo kung kayo lamang dalawa ang nag-iibigan at hindi ang Panginoon? Oh, ang sabi nga ng talata, yung dumidinig ng salita at hindi ginagawa, siya ay parang yung tao na nagtayo ng bahay sa buhanginan at pag dumating ang unos, alam niyo po yung unos doon, dahil hindi mo kasama ang Panginoon, ano yun? Paano mo isasama ang Panginoon yun? Yung kanyang salita, hindi mo dininig, wala kang pakialam. Pag dumating yung bagyo ng buhay, unos ng buhay, yung mga unos doon dumarating yung bagyo, yung problema dumarating sa iyong buhay, sabi ng Bible, kakilakilabot ang pagbagsak. Opo, bakit? Dahil hindi nakatayo sa ibabaw ng bato. At yun ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya kung kayo po ibubuo ng isang pamilya, hindi dahil kaya mo inibig, maganda, at pogi lang yan, mayaman, may kaya. Hindi po. Kaya mo yun inibig dahil talaga ng Panginoon. At yun yung answered prayer. Kaya kita inibig dahil ng Panginoon. At kaya mo ako inibig dahil din ng Panginoon. No? At yun yung answered prayer. Kaya mga minamahal, respectful character. Pandalwa ay letter E, reliable character. Sabi dyan, mapapagkatiwalaan. Sa mga binata't dalaga, sa may mga asawa, ang inyo bang mister ay mapapagkatiwalaan? Sa mga binata't dalaga, yung iyo bang nililigawan ay mapapagkatiwalaan? O two-timer? Pag wala ikaw, dun sa kabila. Kaya kung ikaw talaga seryoso, ipanalangin mo sa Panginoon at sabihin mo sa pastor mo. Kung ikaw ay seryoso, doon sa nililigawan mo. Dahil kung ikaw ay seryoso, alam ni pastor, ba't ka naliligaw diyan? Ay, may nagpe-pray ka. Sa binata. Gawin natin yung kalooban ng Panginoon. Mapapagkatiwalaan. Isa. Kaya nga nung ako po, hindi naman ho sa nung ako po yung elementary, kilala ni Brother Romel yun, si Ma'am Heron, taga Sampaga. Alam niyo po, kahit ako hindi na pumasok ng klase, mula umaga hanggang recess, hindi na ako napasok. Pagkatapos nun, ako pa po dahil siya po ay sa EPP, sa TLE ba yun yung naghahalaman? Hanggang tanghali, wala na akong klase. Kaya kaya alam niyo, pero mataas mo nga yung marka. No? Pagdating diyan, ako ay nasa second to the higher section. 1 earth, doon sa mataas. Nung second year na putot. Dahil hindi naman, kaya lang ako tumaas ng marka, dahil yung teacher ay close ko. Tapos, kumbaga po, ako po yung masipag sa larangan ng pag-garden. Dahil mahina naman ako sa academic eh. Ngayon, alam niyo po, yung mapapagkatiwalaan, naranasan ko po yan nung ako po ay elementary. Ako po ang pinagdadala ng perang isang timba. Dala-dala sa Presyong Bayan, Brother Romel. Tanda mo yon? Yung tindahan doon, Presyong Bayan, kina Pangulo dati. Uli ko po yung tindahan doon sa Siko. Dala-dala ko yung timba. Naka-plastic na po yun. Yung mga bariya. Yung bariya. Naka-plastic na po yun. Dala-dala ko. Ito. Magsama ka ng isa. Kasama ko sa dyan yung si Christopher. Sa nakakakilala sa inyo. Yung kasama ko sa simbahan. Dati yung hindi na nagpatuloy. Barkada ko po yun. Kasama ko. Dalhin mo itong timba. Yan. Nakasulat na diyan. Dalhin mo doon sa mga tindahan. Ibigay mo lang yung pera. At pumunta ka doon sa mga tindahang yun. Hanggang recess na po yun. Pagdating ko po, meron akong meriendang
Yung naka-plastic na spaghetti, macaroni. Naka-plastic, yung susupsupin lang ninyo yun eh. Yun ang binibigay sa akin. At yung, ang tawag din eh, yung mangkok ng, hindi naman eh. Ang tawag doon, yung ayaw kainin dito. Miswa. Yan, yung miswa, ginisa. Ayaw kainin dito yung miswa. Yun, busog na po ako noon. Tapos sa tanghalian, hindi na po ako papasok dahil amin pong yung gardening. Hanggang tanghali na po yun. Sa hapon na ho ako papasok sa school. Sa madalit sabi po, ang ipinapakita ko lang po diyan, yung mapapagkatiwala ang tao. Kaya mga binata at dalaga, ay sa may mga asawa na, hindi ko na ho yan mababago. Kung kayo po ay pipili ng isang tao na magiging kapareho nyo sa buhay, ay mapapagkatiwalaan. Ay paano nga mapapagkatiwalaan? Ay di tingnan mo kung iniibig talaga ang Panginoon ng buong puso mo. Kaya sa mga binata dito, na ready na? Ready na? Abay, sabihin mo kay pastor. Ikaw kay seryoso, sabihin mo kay pastor. Sabihin mo. Nang ikaw ay mabantayan. Dapat alam ng pastor. Kung ikaw ay talagay seryoso, ngayon, kung ikaw ay naglalaro lang at pabanjing-banjing ka lang, ay di. At kaya ikaw ay ayaw magpaalam sa pastor dahil nga meron kang isa pang tinatarget, target lock, ay mahirap yan. Mahirap yan, Kaya mga minamahal, ang sayo po diyan, mapapagkatiwalaan, reliable, kakabulol. Ayun na. Reliable character. Yan. Kaya sana po, sa mga binata at dalaga, una, maging totoo muna kayo sa Panginoon. Maging totoo muna tayo sa Diyos. Dahil automatic na yon, pag ikaw ay totoo sa Diyos, iniibig mo ang Panginoon Diyos ng buong puso mo, totoo ka na rin diyan sa tao na iyong haharapin. Okay, hindi ramang yan. And letter F, resilient character. Matatag na karakter. Matatag. Pag sinabing resilient, matatag. Hindi basta-basta nadadala ng mga bagay-bagay or problema. Kaya ang pag-aasawa po, hindi biro. Ano po, pastor? Hindi biro. Hindi naman ang pag-aasawa, hindi naman laging pulot gata. Kaya nga sabi, yung unang ring, engagement ring, wedding ring, at yung pantatlo, mas malala. Suffering. Kaya suffering ka na. Ay paano? Pag dumating ang problema at hindi mo na-handle yan, patay ka na. Lalayas ka talaga. Resilient character. Kaya ngayon pa lang magpahubog na. Bago ka pumasok sa isang relasyon, magpahubog muna tayo sa Panginoon ng ating karakter. Magpahubog tayo. Dahil hindi naman biro. Paano pag dumating ang mga problemang yon? Mga problemang halos hindi natin mabata. Ay tanungin ninyo yung may mga asawa. At yan nakakaunawa na yan. Ako nagpapaliwanag lang. Pero may mga asawa, yung mga problema, may problema. Ang anak ay may lagnat, tapos ang bigasan ay kalantog na, tapos dumarating pa si Judith at si kung bagay-bagay dumarating na lahat, ay siya, windang na. Pagka ang iyong karakter ay hindi mahina, ay di, ang papatak ay I can count your hair. Yun ang nangyayari. Windang, ay pumasok sa isang relasyon na hindi handa, yun. Pumasok ang hangin sa ulo. Okay, so yan po ang una, prepare your relationship with God. Pandalawa, prepare your character. At pantatlo, prepare your responsibility. Dito na po tayo papasok. Sabi po ng Proverbs, ihanda mo ang iyong gawa sa labas at ihanda mo sa iyo ang parang. Alam niyo po,
ang pag-aasawa ay hindi madaling bagay. Sabi ko nga po palagi, kung ang iyong ang sarili ay hindi mo mapaanyuan, ang iyong sarili, ultimong ang iyong higaan, hindi mo matiklop, sabi ni Brother Henry. Tapos dadagdag ka pa ng isa, na magiging sabi nga ng iba'y pasanin mo. Isipin nyo, prepare your responsibility. Kaya mga minamahal, sa mga binata at dilaga, sa mga young people, mag-aral kayong mabuti. Kapag nag-aral kayong mabuti at nakatapos kayo ng pag-aaral, nakasama ang Panginoon, may maganda na kayong trabaho, stable lang inyong pamumuhay, saka kayo pumasok sa isang relasyon. Madali naman yan eh. Hilahin mo dyan si Roselino. Di kaya asawa mo na. Di mo ba? Meron kang responsibilidad na papasukin, kaya ihanda mo ang iyong sarili. Napakahirap naman papasok ka sa isang relasyon, and yet, ultimong pagluluto, hindi mo alam. Nag-init ka ng tubig na iga? Ano? Ay, mahirap yan. Kamusta yung iniinit mong tubig? Ay, naigaho eh. Ay siya, ay tunay ng... Hindi ko alam kung may remedyo pa diyan. Ano? Kaya mga minamahal, mga kabataan, diyan sa pag-aaral ay tinetrain na kayong magtiis. Dahil alam niyo po, kaya ako yung balik grade 2. Ako po ay balik grade 2. Hindi naman dahil sa ako po ay winasa ko yung bintana, kami na stay. Tanda ko yun eh. Balik, walang balyos. Nung grade 4, nakipagsuntukan, balik grade 4. Alam niyo po, ang pag-aaral ay binibigyan tayo dyan ng patient. Alam niyo yung pag-aaral, hindi naman ho yan madali eh. Kaya tingnan niyo, sa pag-aaral, kayo maraming magkakaklase, hindi lahat ay nag-graduate. Bakit? Tumitigil na yung iba. Tinuturuan na tayo na maging responsable, di yan pa lamang sa simpleng bagay na yan. Ay lalo pa ang pag-aasawa. Hindi naman po pwedeng alas 9 ka na itulog pa, yung anak mo naghihintay, may pasok. Ay patay na. Puti na ang mata. Rainen. Ay may pasok yung anak. Ay gigising ka talaga. Obligado ka na gumising ng maaga dahil iyan ay iyong paaanyuan. Kaya nga kami dito, naririnig namin si Madam at si Jimmy. Wala! Ako naman ay natutuwa. At ganun nga pala pagka may pamilya. Aking binivisualize na. Yun. Kaya, ang pinakamaganda po talaga, prepare your relationship muna sa Diyos. Ngayon pa lang, binata ka't dalaga, ay ayusin mo na ang relasyon mo sa Panginoon. Dahil pag ikaw ay nagkaroon na ng asawa, sabi nga ni Brother, mahirap na. Maraming intindihin. Magdi-devotion kay hiyawan na mo. Kaya, prepare your relationship with God. Prepare your responsibility. 1 Timothy 5:8, ang sabi ng talata. 1 Timothy 5:8, ang sabi po ng talata, datapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Matindi yan. Kaya tayong mananampalataya, yan kung unbeliever. Pero tayong mga mananampalataya, ay ikaw ay Kristiyano, and yet, mahirap yan. Kaya sana po, maunawaan po natin yan. Meron tayong responsibilidad na papasukin sa mga binata, hindi yan biro. Sa mga dalaga, hindi yan biro. Naku po, sabi ko po sa inyo, ako may motor. Magmunta na ng motor, danoy? Ay lalo na ang four-wheel, ako'y nagpapa-PMS ng van, ay ang van ho ay kulang-kulang 20 na yan, nung huling pa-PMS. Ay sabi ko, pagka walang pira, tapos papasok ka sa pag-aasawa, palakaran ninyo ng isip, mga young people, baka kayo nabubulag ng pagsintang pururot, at nadadala ng talanding panahon.
ay mahirap yan. Ano? Kaya atin hong unawain yung katotohanan na sinasabi ng Bible. Kaya pag tamang umpisa mo, inibig mo ang Panginoon, ang dulo niyan ay ayos. Ano? Ang sabi pa po ng Proverbs 6, chapter 6, verse 6 to 8, pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad. Yan na. Masdan mo ang kanyang mga lakad at magpakapantas ka. Oh. Binata ka, manliligaw ka. Tapos sabi ng Bible, pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad. Ayun ang mangyayari. Yun yung bulayin. Anong mangyayari dyan? Napaka-practical naman ng ating dinadali ngayon eh. Anong mangyayari? Wala. Ay magkano ang CS ngayon? Nabuntis, CS. Magkano? 80,000? Ay saan ka kukot-kot? No? Magaling, maginto. Ano Romel? Maginto na. Magiginto. Ano? Kaya mayroon, sabi, pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad, masdan mo ang kanyang mga lakad at magpakapantas ka. Iibig ka ng babae, and yet, ganyan ang buhay mo, mahirap. Ano pa? Verse 7. Na bagaman walang pangulo, tagapamahala o pinuno, verse 8, naghahanda ng kanyang pagkain sa tag-init at pinipisan ang kaniyang pagkain sa pag-aani. Tingnan niyo yan. May prinsipyo diyan eh. Kaya tayo bilang mga young people, mga binata't dalaga, wala pa sa pag-aasawa, may prinsipyo yan na tinuturo. Prepare yourself. Muna. Magtrabaho ka. At pag ikay may trabaho na, saka ka lumantak. Tanungin niyo yung may mga trabaho dito. Napaka-smooth ng kanilang pag-aasawa. Ano? Napakadali. Bakit? Ay, meron kang panggastos eh. May panghanda ka. May baboy ka. May kambing ka. Ay ano pa? Saan ka pa? Ano daw? Sabi. Kaya, naghahanda ng kanyang pagkain sa tag-init at pinipisan ang kanyang pagkain sa pag-aani. Ano po? 1 Thessalonians 3:10. Sabi po ng talata. Sapagkat noon pa mang kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos ito sa inyo. Kung ang sino man ay ayaw gumawa, ay huwag din namang kumain. Baliktarin natin. Kung ang sino man ay gustong mag-asawa at tamad, edi huwag mag-asawa. Ayan, sa tamad, huwag kumain. Sa pag-aasawa, kung ikaw ay tamad, walang hanap buhay, at ang Panginoon, ang tingin mo sa Panginoon ay parang palabigasan lang, hindi mo iniibig ang Panginoon ng Diyos ng buong puso, ay anong mangyayari sa magiging asawa mo? Huwag kang mag-asawa. Yun yung pinakasukdulan. Prepare your responsibility sa iyong sarili bago ka pumasok sa iyong relasyon, bago ka umibig ng isang persona. Una, ibigin mo muna ang Panginoon mo, ang Diyos. Pandalawa, prepare your character, prepare your responsibility, at pang-apat, prepare your resources. Yun. Sabi ng talata, Proverbs, balik tayo dito, ihanda mo ang iyong mga gawa sa labas at ihanda mo sa iyong saparang at pagkatapos ay itayo mo ang iyong bahay. No? Napakahalaga po na yan. Mag-aasawa ka, uasa pa rin sa magulang. Pero, ang pag-aasawa naman, hindi obligado ikay mayaman. Hindi. Basta ikaw ay responsable at iniibig mo ang Panginoon Diyos ng buong puso mo, God will provide. Sabi nga, God is provide. Ano? God will provide. Kaya mga minamahal, may 4 na bagay lamang po tayong inaral.
right preparation, prepare your relationship with God, prepare your character, prepare your responsibility, and pang-apat, prepare your resources. No? Sa mga binata at dalaga, tandaan po natin, hindi naman tayo pinagbabawalan ni pastor. Ay di, daanin natin sa tama. Oh? Idaan natin sa tama. Hindi bawal. Parang tayo takot na takot. Alam nyo, nung sinabi ko yung pastor, pastor, kasarap sa pakiramdam. Dinaan ko ito sa tama. Kaya may pagmamalaki ko talaga. Yung aking panliligaw na ginawang yon. May pagmamalaki ko. Bakit? Dinaan ko talaga sa tama eh. Kaya sa magsisimula po ng pag-iibigan dito, idaan nyo sa tama. At may pagmamalaki niyan. Hindi niyo yan ikakahiya. Tayo po mag-pray. Panginoon, salamat po